Yes po, magandang gabi po muli. Naririto na naman po ako sa Usapang Kalye. Ito po si Mr. Jojo Santego ng Usapang Kalye ng Parañaque Net Radio Worldwide. Ngayon po ika-30 ng Abril 2026 at bukas ay Mayo 1 na po. At wala pong pasok bukas dahil May 1 nga po, araw ng mga manggagawa. So, Luzon, Visayas, Mindanao at NCR, magandang gabi po sa inyong lahat. Naway nasa mabuti tayong kalusugan lahat at sana po ang ating mga kaisipan ay magkaroon ng dulong upang ang ating buhay ay umasenso ng mapayapa at hindi naman po puro galit lang po ang nararamdaman ng bawat tao. Muli po ang Usapang Kalye binubuo po ng aming Presidente Gaspar Latam at ng kanyang pamilya. Ganun din po ang POBA, Philippine Online Broadcasting Association. Ngayon po ang magiging paksa po natin ay about sa mga manggagawa kasi nga bukas po ay Mayo 1. So, ang pinag-uusapan ngayon ay may dagdag na namang para sa mga manggagawa na increase. Sana po yung magiging pag-uusapan tungkol sa dagdag kita ng mga manggagawa ay maging kaaya-aya naman po. Hindi 10 piso, hindi 20 pesos. Sana po medyo reasonable naman po sa pang-araw-araw na pangangailangan ng isang manggagawa na kagaya ni Juan at ni Pedro. Kasi po ang buhay po ngayon natin hindi po katulad po ng dati na mura ang mga bilihin. Kasi po noon hindi pa ganun ka mahal ang mga pagkain tulad ng bigas, krudo, medyo mababa. Ngayon po talagang sobra-sobra na po ang kataasan ng mga bilihin. Pero ang sweldo po ng manggagawa, hindi pa rin po talaga tumataas. Dahil 600 plus pa rin po, minimum pair. So, dapat sa ating mga sumusulong ng ganyan, lalong-lalong ang mga dole. Sana po ang kagaya ni Juan, patatagin naman po natin ang kanyang pamumuhay. Hindi yung puro sasabihin ng ibang mga nagtagapagganap ng pagtaas ng sweldo, sasabihin na naman, malulugi na naman sila. Kagaya nung sinabi ng isang taga-gobyerno na malulugi daw sila kapag itinaas pa ang sweldo ng manggagawa. Kaya nga po ang iba nating mga kababayan, hindi na po nagtatagal na pagkatapos ng kanilang pag-aaral o kung anumang kurso ang kanilang kukunin, hindi na sila nakakapasok pa rito sa Pilipinas, kundi nag-abroad na. Kasi dito ang buhay po natin na kapag nakatapos ka ng iyong kurso at kailangan mo na magtrabaho, hindi ka kaagad makakapasok kasi nga kailangan ng backer, kailangan ng kung anong kaek-ekan para makapasok ka sa isang kumpanya, sa isang pagawaan. Kasi kung wala kang backer, hindi ka makakapasok, di po ba? Kaya kailangan talaga ang matapos mo isang pinakamataas na antas ng pag-aaral, kagaya ng pagiging doktor, abogado, enyehero. Ayan, yung antas na yan, medyo yan, pag matalino ka at magaling ka, kahit wala kang backer, dahil nangangailangan ng mga kagaya ng mga enyehero or abogado, natural, magpa-practice ka para makuha mo ang isang bagay sa pamamagitan ng iyong natapos. Hindi ko kagaya po ng mga iba, kagaya ng mga natapos na kung anumang kurso nila. Halimbawa, business of management. Minsan po, ang pagiging business of management, hindi agad-agad nakakapasok sa isang kumpanya yan. Kailangan may backer ka. Kasi, alam mo naman ang buhay dito sa Pilipinas, kung sino yung may kakilala na medyo nakakataas, nakakaangat, may kilalang malalaki tao sa kumpanya, yun lang ang nakakapasok.
Hindi po katulad na ibang tao na kung mababa lang ang mga pinag-aralan, kagaya ng nakatapos lang ng high school, alin sa dalawa magiging trabaho niyan o tatlo? Ang pabrika, maging janitor, or kung ano man, o kagaya ko, may ano ko, first year college po ako, hindi ko natapos yung pagiging ano ko, X-ray tech noon dahil isang taon lang ako, hindi na ako nagtapos at nagtrabaho na ako. So, tingnan nyo ako, sa law office po ako nagtatrabaho ng messenger, pero bilang isang ganong kaisipan po, alam ko na sa pamamagitan ng pagsisipag sa trabaho, makakakamtan mo rin ang kahit papaano kaisipan na makakapagtapos ka ng pag-aaral ng mga ng pamilya mo. At yun nga po, sa awa naman ng Diyos, nakapag-aaral naman lahat ng mga anak ko. 3 na yung tapos, isa na lang yung matatapos. Yung isa matatapos na, yung dalawa tapos na. Yung isa na lang ang medyo nag-aaral pa, first year college. So, iba po ba sa ilang taong kong pagtatrabaho from 1993 up to the present, di ba? Kailangan magsipag ka talaga. Kasi sa isang pribado po, kahit pag nagsipag ka dyan, yan, magiging ka dyan, madadagdagan ang sweldo mo, pero ang lang dyan, madadagdagan ang sweldo mo, pero ilang taon mong pinagsikapan yan. Unlike sa iba na, halimbawa kagagraduate lang ngayon, yung mga nakatapos ng, halimbawa HRM o mga tungkol sa mga hotel, restaurant. Pag nakatapos po yan, medyo ang sweldo niyan po ay medyo maangat na rin kahit kapapasok pa lang. Kasi yun nga yung sinasabi ko, pag may nakuha kang backer na maganda-ganda at nakapasok kayo sa isang kumpanyang ganyan, malaki agad ang nagiging sweldo mo. Pero di katulad ng isang manggagawa katulad ni Juan, halimbawa, karpentero, construction worker, ang mga empleyado po niya na yan, hanggang doon lang sa minimum yan. Mga security guard. Kasi po, mauutak yung ibang mga, mga employer niyan. Hanggat chow-chow sila sa mga empleyado nila. Diba, meron pang isang agency, kagaya ng ng security guard. Minsan, di ihulog yung mga nalikom mula sa manggagawa para sa SSS. Hindi inuhulog. Kaya, sumatotal, akala ng isang manggagawa, meron siyang naiipon sa SSS. Hindi niya alam na wala palang inuhulog. Kaya, sumatotal, nagkakaroon ng kaso. Yung iba naman, kapag alam nilang sobra-sobra na sila sa kasipagan, merong isang employer na mautak, sisipain ng kanyang empleyado para makapag-hire ng bago kasi hindi niya gustong pataasan ng sweldo dahil sa tagal. Kaya ang gagawin, patatalsigin, gagawa ng kwento. Di po ba? Unlike sa mga empleyado, siyempre, yung iba, nagsisikap, pero sinasamantala ng mga employer na gahaman. Gahaman sa pera, para lang ang umangat din sila. So, ang mangyayari, kakasuhan ngayon sa labor. Kaya nga, daming kaso ngayon sa labor dahil sa ganyang mindset ng mga manggagawang ng mga nagpapatupad para sa manggagawa. So, ang dapat, hindi lang Mayo 1, pag-usapan ang pagtaas ng sweldo na yan. Hindi lang Mayo 1. Kasi, parang sinasabi nyo, kada taon lang mag-iisip ang mga tao na dapat taasan. Dapat, kung pwede nga lang, kalahating taon, pag-usapan na yan Kasi, tumataas lahat ng bilihin, pero talaga ang sweldo ng manggagawa, hindi. So, kawawa talaga manggagawa. Buti na nga lang kami, kahit papano mga employer namin, mababait. Tinataasan kami ng sweldo. Yun nga lang talaga, magsisikap ka lang na tumagal.
Kasi pag hindi mo natagalan yung trabaho na naiinip ka sa pagtaas ng sweldo, talagang hindi ka aasenso. Di po ba? Kaya dapat po sa ating mga manggagawa, pagsikapan nyo na lang na pagtrabahuhan ng tama at huwag kayong, kung meron kayong mga employer na gahaman, ilayasan nyo na lang. Kesa ganyan, araw-araw kang papasok, araw-araw kang mangungutang para sa pamasahe, araw-araw kang mangungutang para sa pagkain. Tapos pagdating ng sweldo, wala na, kulang pa rin. May utang ka pa uli. Di po ba, ganun ang nangyayari sa manggagawang yung minimum. Hindi po sapat yung 600 plus lang yung minimum nyo. Dapat dagdagan nyo ng reasonable na amount. Hindi yung 20 pesos, 30 pesos. Kasi ang mahal na nga po, kahit nga sardinas po ngayon, magkano na? 20 mahigit na. Ang itlog, 10 piso isa, kaliit-liit. Di po ba? Paano na lang kung papasok yung tao sa trabaho, walang laman ng walang laman ng tiyan dahil kulang sweldo, walang pangkape, walang pang saing, bigas. Di po ba? Kamahal-mahal ng bigas ngayon. Pagkakaroon nga ng murang bigas, kalayo-layo pa, pupunta ka pa ba ron para bumili ng 20 pesos na nandito ka sa Parañaque, pupunta ka ng Quezon City para bumili ng 20 pesos na bigas. Di ba? Kawawa po talaga ang manggagawa. Sana po ang pag-usapan bukas, wagas ang talagang usapan na itaas ng reasonable ang minimum para iangat naman ng antas ng isang manggagawang nasa laylayan lang. Kasi po, yan ang mga nagsisikap para tayo paunlarin. Kung wala pong manggagawa, wala kayong mga employer. Hindi kayo kikita. Sa pamamagitan po ng employing pagsisikap, hindi nyo magagawang trabahuin mag-isa yan. Di po ba? Pagpapatayo ng building para sa isang negosyo, sino gagawa niyan? Di ba mga empleyado ng construction, sila yung nagsisikap na maghalo ng semento, magpalitada sa dingding para maglagay ng bakal. Di po ba? Dapat mahalin nating mga employer ang ating mga empleyado, hindi yung puro kamal lang ng pera. Kaya walang nangyayari dito sa Pilipinas. Kaya nga yung ibang nakapagtapos ng pumupunta na ng ibang bansa para lang magtrabaho dahil dito talaga walang asenso. Tapos pag-uusapan na naman bukas, sasabihin na naman ng mga employer na ibang gahaman, malulugi na naman sila. Ano naman yan? Sana matuto naman tayo, paunlarin naman ng labor dito sa Pilipinas. Hindi yung puro bulsa lang ninyo ang kumikita. Ano yung mga pinapakain nyo sa pamilya nyo? Hindi naman yung pinaghirapan yan. Pinaghirapan ng mga manggagawang nasa laylayan ng pantalon. So yun, dapat mag-isip-isip po tayo. Dahil kaming mga manggagawa, iniisip namin yung trabaho mahalin. Kayo naman, hindi nyo iniisip na merong manggagawa na talagang nagsisikap. Pero hindi kayo nagsisikap na itaas ang kanilang antas. Kasi alam nyo nasa mababa lang silang level. Dapat, kung kayo ay talagang maginoo, taasan nyo ang sweldo ng kaaya-aya, hindi yung puro lang kayo. Pabida-bida. Ano lang, harap lang kayo ng press conference. Tapos sasabihin nyo, wala namang katotohanan. Mga pinagsasabi nyo, hindi nyo naman sinusunod, di ba? Kaya magising-gising na kayong mga employer na gahaman, hindi yung puro sarili nyo lang ang iniisip nyo. Tapos yung SSS or pag-ibig, dapat ayusin nyo yan para sa manggagawa nyo. Hindi yung puro na lang kayo pakabig ng illegal. Dapat maging legal naman. So sana mabuksan po ang isipan nyo sa mga ganyan.
Kasi po ang karma sa mga ganyan po, medyo high-tech na ngayon. Kasi yung iba, may nananalangin talaga, lalo na kung masama yung ginawa mo sa mga empleyado nyo, halos hindi nyo tinatapakan yung minsan ng kanilang pagkatao, di ba? Merong ganun mga employer na tinatapakan ng pagkatao ng hindi naman lahat, kaya lang meron talaga. Kagaya ng mga di ba? Yung mga nagsisilbi sa bahay, yung mga tawag dito, mga hardinero. Minsan po, meron talaga silang mga nagiging among napaka-super bait at talagang napaka-generous. May mga ganun, kaya swerte ng mga nandun sa bahay na yon na talagang sila doon. Kumbaga nakadikit. Lahat ng gagawin nila talagang sa puso nila na gawin. Hindi katulad nung mga ibang gahaman din na employer sa mga kanilang mga katulong. 'Di ba? Meron din na abusado. Pasweldo patrabaho ng patrabaho, wala namang sweldo. Tapos minsan pag gusto nang umalis ng tao, ang gagawin niyan, kakasuhan pa kahit di naman totoo, 'di ba? Sasabihin nagnakaw. Di po ba kagaya rin nangyayari sa ibang bansa? Napaka po ang nangyayari sa ibang bansa, yung mga OFW natin. Di ba nakakaranas din ng mga doon? Kagaya pag may amo silang medyo gahaman din, minsan mga abusado, mga manyak, di ba? Kaya kawawa din mismo ang mga OFW pag nakakita ng ganyang amo sa ibang bansa, nagsisika para may maitulong sa pamilya. Pero kung maganda ang trabaho dito sa Pilipinas, hindi mag-a-abroad na ibang bansa yan. Dahil dito pa lang, kung maganda ang ating ekonomiya tungkol dyan sa pagtatrabaho na yan, hindi na mag-a-abroad yan. Nandito na lang sila magsisikap, sama-sama sila. Katulad ng mga nangyayaring viral na yan sa mga OFW na babae natin, di ba? Pinag-uusapan. Kasi nga, sa sobrang lungkot at sa sobrang pangyayari, hindi na nila maiwasan. Ayan, nangyayari. Nagkakaroon tuloy ng issue. O ngayon, diba, kawawa ang pamilya dito. So, dapat sa ating mga manggagawa, isipin natin na sana ipagdasal natin yung mga mga employer natin na sana sagutin na lang nila ang inyong panalangin na maging mabait sila sa inyo. So, ayan, di ba po ba? So, dapat maging po ang pag-uusapan bukas. Kasi palagay ko magkakarally-rally na naman yan ng nung yung May 1 na yan, sigurado may sasabi na naman na taasan ng sweldo. So pakinggan po natin ang sigaw ng mga manggagawa. Ipakita natin mga employer na may puso tayo tungkol sa pagtatrabaho, hindi yung puro kita-kita lang tayo. Sana lahat ng bilihin na tumataas kanila makamtan sa pamamagitan ng kanilang kita. Hindi yung nagsisikap sila kung paano makakaraos ngayong araw. Di po ba? Kung paano mamamasahe, kung paano pupunta sa trabaho na meron siyang pamasaheng sapat, pag uwi niya, meron siyang pambili para sa pamilya. Dapat ganun ang mindset ng ibang mga pinapasukan nating mga trabaho. O kawawa naman tong tao ko, dapat dagdagan ko sweldo nito, di ba? Hindi yung wala lang, nakaraos na yung araw nyo na pinatrabaho nyo yung tao, tapos nung maayos na yung mga patrabaho nyo, wala na. Hiwa-hiwalay na tayo. Bahala ka na bukas. Bahala ka na pagpasok mo sa pamasahe mo, pagkain mo. Di po ba?
Kaya maswerte yung mga taong gobyerno nga ngayon eh. Alam niyo po bakit? Buti pa sila, merong mid-year. Inaayos sila ng kanilang mga boss-boss sa gobyerno. Samantalang sa pribado, yung iba hindi nabibigyan, yung iba meron. Hati-hati. Di po ba? Sana maging parehas din naman na ang iba naman magkaroon naman ng mid-year. Di ba ba? Mas laking tulong yun sa mga manggagawa. Kasi ang pagkain po ni Juan, araw-araw, iniisip kung saan kukunin. Di po ba? Kaya nga maraming alam niyo po ba, maraming nagugutom talaga na yung mga nasa kalye. Kaya nga iba nagnanakaw na lang eh. Nagnanakaw, di ba? Nang-hold up. Kasi wala man tayong magagawa, talagang ganyan na ang kalakaran sa bansang Pilipinas. Kumbaga taghirap talaga. Maraming taong nagugutom dahil hindi naman nagtatrabaho. Pero ang tanong, kung anong trabaho dapat kunin nila, di ba? Kaya nga merong magbobote. Merong nagsusunog ng mga kable ng kuryente para gawin panso, binibenta. Kaya nga, 'di ba, maraming nawawala ng mga kuryente sa daan dahil ninanakaw, sinusunog para ibenta, ganun, 'di ba? Tapos meron mga nagnanakaw ng motorsiklo sa mga kali-kali para lang ibenta, gawing yung pyesa, 'di ba? Ibenta para kumita. Di ba, meron sasampa ng bus, sasampa ng jeep para mga hold up. Yan ang talagang hindi natin maiaano sa buhay natin. Yung isang bagay na minsan akala mo maayos, hindi naman pala. Kaya nga maraming krimen nangyayari ngayon. Dahil ang kahirapan po talaga nakakapraning yan eh. Tingnan nyo na lang po nangyayari. Maraming napapatay. Di po ba? Sa kali-kali. Maraming may naglalakad, bigla na lang hold upin, di ba? Hindi safe. Kagaya nangyari nung nakaraang Martes, di po ba? Merong pinatay doon sa Timog Avenue, sa Quezon City, alas 3 ng hapon. Ano ang dahilan nun? Dahil din sa mga negosyo, sa mga alitan at inggitan, di ba? Gustong ipabura sa kanila para walang aberya. So, krimen, di ba? Kaya nga, ang krimen po talaga, minsan, sa kahirapan po talaga, yan ang mga nagiging cause. Yung mga away-away. Di po ba? Kaya sana tayong mga Pilipino, matuto na tayong magdasal na po tayo, hindi yung puro wala tayong pakialam sa paligid natin. Kasi lahat ng bagay po ngayon, high-tech na po. Di po ba? Nagiging viral ang isang bagay kapag nakita kang naglalakad sa kalye ng alanganin na kahina-hinala. Diba? Kaya dapat po tayo matuto na tayo ngayong maging maayos. Kasi talagang na ngayon, high-tech na talaga. Kahit nga bata ngayon, nakakahawak ng cellphone, nakikita kung anong mga nangyayari. So, dapat isipin natin at manalangin tayo na sa Diyos na maging maayos ang bansa natin. Pagsama-samahin lang natin yung ito nga yung minsan sinasabi ko, yung Biblia, parang pagkain natin to sa araw-araw na dapat isinasa puso natin ng ng bagay-bagay. Kagaya ng nakalagay sa Efeso 6:18, ang sabi, manalangin kayo sa lahat ng oras ng tulong ng banal na Espiritu. Huwag kayong magpabaya, patuloy kayong manalangin, lalo na para sa lahat ng mga pinapanal. So, ibig sabihin, ipanalangin mo na sana lahat ng nangyayari sa kapaligiran mo maging maayos. Ipikit mo ang iyong mata at
ipanalangin mo ng buong taimtim na walang mangyari sa iyo, sa pamilya mo, naging maayos ang araw-araw mo, makaraos, makakain. At sa tulong na iyong panalangin, huwag ka lang pipikit at makatulog ka. Ito na po ang aming president. So ano, diretso lang ako, pres? Ano ko kasi. So ayan, ang aming president, dumating na. So sa lahat po ng mga taong nananalangin, ipikit nyo lang inyong mata at ipakita nyo na lahat ng bagay na gusto nyo ay may matutupad. Kaya kung hindi taimtim yung panalangin mo na hindi natupad, antayin mo na lang, baka dumating naman yan. Pero huwag kang mananalangin ng pinipikit yung mata, lalo na kung nagmamaneho ka. Kasi pag sobrang pikit ng iyong mata, baka naman mabangga ka, makatulog ka, o kaya kung ano man mangyari sa'yo, sayang, di ba? So, di ba kasabihan nga sa isang pamilya, stay together with pray forever. Yun lang ang kasabihan na kapag nagsama-sama, magsasama ng matagal. Panalangin nyo pamilya nyo, panalangin nyo mga nasasakupan nyo. Di po ba? Kaya nga, usong-usong ngayon ng mga grupo. At shout out nga pala doon sa mga grupo ng aming katropang Ibayot ka Los Padres na dahil ang ibang tropa namin ay nasa Knight of Columbus. Ibig sabihin po niyan, pag nasa Knight of Columbus ka, syempre kasama mo ang Diyos. Kasi si Kristo Jesus ang nagiging knights dito sa ating buhay. Siya yung ating tagasangga sa lahat ng mga pumapasok sa ating mga masasamang bagay. Kaya nga Knights of Columbus iyan yung bagay na 'di ba sa pelikula pag may lumalaban ng patayan, meron silang panangga para pang sa buhay nila. Kaya yung Knights of Columbus. So, ayun, shout out po sa lahat ng member ng Knights of Columbus. At isa sa kanila po si Engineer Alex Gregorio ang kanilang kasama po dito. At ganun din po sa Tropang Ibayo. At shout out po sa aming president na si Joey Lorenzo at si aming Vice President JR ka at sa aming Los Padres de Santo Niño, sa aming President na si Mel Marquez, Vice President Adni Villapuerte, Vice President Rick Gonzales, at kay Engineer Alex Gregorio, kay Val Marquez, at sa lahat po ng bumubuo nito. Ganun din po sa aking mga kasama dito. Shout out po kay Rehino Capua, ganun din po kay Rico Arreglo. Ayan, hindi ko kayo nakasama nakaraan, hindi tayo nagkakita-kita. So, yun. Kung ano po nang nangyayari sa ating bansa, sana po magkakaayos-ayos na tayo. Kagaya ngayong, eto na yung impeachment ni Sara Duterte. So dito maganda yan, mapakita niya kung may kasalanan siya o wala. Dito gugulong ang tunay na hustisya kung karapat-dapat siya absuelto o hindi. Kasi dito makikita sa pamamagitan ng mga isiniwalat ni Senador Trillanes, dito niya madidepensa kung ang lahat ng ito may probable cause para ma-impeach siya o hindi. So yun, sana pag-aralan nila ngayon kung paano nila madedepensahan ng malat nangyayari sa kanila. Kasi po maraming involved dito, pera-pera, bilyon. So, ibig sabihin, bilyon-bilyon, saan nang galing yun? Diba? Yun ang dapat i-prove ni Sara Duterte na madepensahan niya yung tungkol dito. So, good luck sa impeachment trial ni Sara. Naway,
makakuha siya ng tamang desisyon at kung ano man mangyari, di ba, panalangin na lang natin kung anong mangyari. So, yun talaga magiging hatol kung tama o mali. So, sa lahat ng mga natin, mga kapulisan sa ating mga kapaligiran, sana po maging po tayo mapagmatsyag. Hindi na nga po, minsan po kasi yung tawag dito, pag sila, pag nagbabantay sa kalye, at minsan po hindi lahat hindi lahat ng lugar sa kalye na nila may checkpoint. Sana po lahat, para at least maalarma ang taong bayan na safe ang bawat mamamaya, kagaya na nga yan nangyaring pagbaril do sa 2 tao sa May Timog Avenue nakaraang Martes. So, di ba nakakilabot yun na akala mo ando ka lang sa pas biglang merong babaril sa ulo mo, tatagtaring ka. Tapos ang nakakaano pa doon, tanghaling tapat. Di po ba? Walang katakot-takot ang mga gunman. Kasi yung mga gunman na yan, hindi takot yan dahil alam nilang mayroon silang masasandalan. May bayad sila. Kaya, yun ang dapat ang mga kapulisan natin maging karoon ng police visibility sa lahat ng lugar. Magkaroon ng checkpoint. Tapos yung mga nananakaw ng motor, iniwan lang doon sa isang lugar. Kasi palagay ko nakaw na yun dahil hindi naman kukuha ng yan dahil syempre mati-trace, di ba? Kaya ayun. Sana po sa lahat ng mga ating mga kaibigan maging mapagmatsyag din tayo. Kasi pag may nakikita po tayo mga kahina-hinala, dapat inaano natin sa pulis. Kasi may bagay na maraming nangyayari sa daan. Nakakaalpas po yung iba. Kaya ito yung masakit sa mata natin na kapag lumilipas ang mga araw, may mga nagdaramdam dahil nawalan ng mahal sa buhay, di ba? Kaya nga dapat yung mga curfew na yan, dapat pinagpapatupad talaga yan, kagaya nung dito sa barangay namin, di naman na yung curfew Di naman napapatupad. Makikita mo, alas 10, ang dami pa rin mga bata sa daan Di po ba? Wala pa rin nangyayaring May mga ilan-ilan, nagiinuman pa rin sa kali, patago. So, dapat maging maano po tayo dito. Yung mga kapulisan natin na maging talagang matigas. Kasi mayroon pong mga bata pa rin kahit alas 11 pa nga, tambay pa sa daan So, di ba sabi ni DILG Remulla na may curfew, ang tinanggal lang yata yung yung pangitaas na nakaupad, yun lang yata tinanggal. Pero yung inuman, mga video tuloy pa rin yun, pati curfew So, dapat maging po tayo mapagmatsyag kasi pati ang ating barangay dapat nag-iikot din. Kahit sa barangay dito sa Metro Manila, dapat nag-iikot po tayo. Hindi yung ando lang tayo sa lugar natin. Kasi ang krimen po, hindi po lahat sa oras na babantayan. Dapat nag-iikot-ikot lang. Kagaya yung nangyaring nakawan sa motor. Nakita nga nila sa CCTV. Hindi man lang itinawag kasi late na nila nakita. Walang nagmatsyag. Kaya nakatakas yung kumuha ng ng motor. Pero kung may nakabantayan, siguradong huli yon, di ba? Kaya minsan talaga ang mindset nating mga Pilipino talaga minsan hindi hindi tugma sa ginugusto natin. Kailangan talaga kapag nag-isip ka ng isang bagay, meron kang tagabantay. Hindi yung bantay lang. Tutulog, baka natutulog, di ba?
pag-isipan natin na ganun, kung mahal natin ang ating mga nasasakupan, yung mga krimen, maiiwasan yan kung magkakaisa tayong lahat. So, yun. Sana maging ano po tayo, ligtas sa lahat. Tingnan po natin mga nangyayari ngayon sa sa buhay naman ng mag-asawa. Sa buhay naman ng mag-asawa, nagkakaroon po ng tawag dito, yung isip ng babae o lalaki, pag nagsama sila ng matagal, nagkakaroon na ng pagbabago. Minsan si lalaki, kapag, di ba, may nakitang di maganda sa babae, nagiging siya, mainitin ang ulo. Lalo na kung nagtatrabaho siya, tapos biglang pag-uwi niya, wala namang makain. Nagiging cause ng away nila mag-asawa. So matutal, kung mapanakit ang lalaki, sasaktan niya yung babae. Di po ba nakikita natin sa FB yan? Lalong-lalo na yung kung may anak. Ang gagawin ng lalaki, pati anak, sasaktan yung asawa. Minsan may dala pang kutsilyo. Di ba nakakaawa yung ganung pamilya? Na dahil lang siguro napapagod ang lalaki dahil siyempre galing sa trabaho tapos walang magawa dahil wala nga pong sapat na pera. Di ba yung sinasabi ko kanina sa sa mga manggagawa na hindi talaga lahat nakakatikim ng minimum, minsan minimum nga kulang pa, di ba? So yan yung nagiging isip natin na tumatatak na ganito pala ang buhay ng may isang asawa. Kaya ang gagawin ng lalaki, minsan sasaktan yung pamilya, tapos aalis. Hindi niya alam kung saan siya pupunta dahil wala siyang magawa eh. Kasi nga yun ang buhay ng ng isang tao, yung salat sa hirap, di ba? Tapos yung babae minsan kasasakit ng lalaki, alam mo minsan diba napupunta sa nasasadlak sa pariwara. Minsan nakikipagrelasyon sa maling lalaki. Diba nagkakaroon ng third party. So anong sumatotal doon? Di sila magkakagulo-gulo. Kakaroon ng third party. Kaya nga napakaswerte ng mga taong yung tipong puro trabaho, may trabaho ang babae, may trabaho ang lalaki. Minsan, pag napagtapos ang mga anak, lahat sila may trabaho, mga professional, di ba? Napakagandang tingnan. Kasi, nakuha nila yung tamang punto ng pamumuhay. Unlike sa iba talaga, lalong-lalong na yung mga nakatira sa mga squatter area. Hindi po nagiging maganda ang kanilang pamumuhay minsan. Kasi po, ba't ko nasabi yan? Kasi, dati na rin po kami napatira sa isang squatter. Yung mga nakakasama namin, mga nagiging kapitbahay namin, mag-aaway ng umaga, tanghali hanggang gabi. Ang pinag-aanuhan, pagkain, pera, di ba? Yan ang sinasabi natin na kapag hindi ka talaga nagsikap, nakapag-aral, nakapag-trabaho ng may backer, di po ba? Hindi mo makakampan yung tamang buhay. Tapos may time pa na ganyan sa squatter, may sugal, may inuman. So ano talagang pamumuhay meron dyan? Lalo na kung linggo, imbis na magsimba, ano nangyayari, di ba? Nagiging manginginom, lasing. Minsan nga, di ba? Hindi ko naman nilalahat to. Minsan nga, di ba? Jeepney driver, kapag kumita yan ng konti, paiinom sa mga kaibigan, iinom ng linggo ng gabi hanggang balasig. Kinabukasan, magmamadaling bumiyahe, wala nang ligo-ligo, wala nang kape-kape. Anong mangyayari ngayon? Mabiyahe siya dahil nagising ng tanghali. Diba? Hindi na nakaligo. So matutal, nagmamaneho, katabi mga nagtatrabaho. Anong yun, di ba? Tingnan mo naman minsan, may makakatabi kang driver, amoy putok. Di ba kasi nga, hindi nila inisip na yung ginagawa nila ay para sa kanila. Dapat, kung
nagtatrabaho bilang driver, kabisado mo yung ugali mo na ganito, dapat iinom lang ako na isang bote o dalawang bote, okay na yun, matutulog na ako kasi gigising pa ako ng kinabukasan. Yun ang dapat ang mindset. Ang nangyayari, ubos-ubos biyaya, wala nang para sa pamilya, pagkain nila, kung ano man, dahil sa umaga, aalis ka, wala kang kinape, wala ka ng pera, dahil kinita mo nung time ng pagmamaneo mo, naubos ka, kainom ng alak. Kasi minsan din tayong mga manggagawa na mga driver or mga may hawak ng manibela, nasa atin din ang pangit na bagay na nangyayari. Minsan tayo, iniisip natin, kumita lang, pero sasabihin, painom mo pa sa mga kaibigan mo. Tingnan mo mangyayari, ikaw, nagpainom ka, sila, sa susunod, painumin ka ba? Hindi ka nila painumin. Dahil, ang gusto ng mga yan, sila lang yung, binibigyan, hindi sila nagbibigay. Kaya ikaw, bilang isang driver, maging mautak ka rin. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon ang kaibigan mo tatamayan ka. Kapag naghihirap ka niyan, hindi ka dadamayan niyan. Halimbawang may problema ka sa mga pangangailangan mo, hindi mo malalapitan yan. Sasabihin mo, wala. Diba? Unlike kung nagsikap ka, nag-ipon ka ng kahit konti, nagsikap ka, mamamahal mo pang pamilya mo, diba? Magkakaroon pa kayo ng kahit papano, kumakain kayo sa tamang oras. Unlike sa ibang talagang wala nang malapitan. Yan pumapasok nga yung sinasabi ko kanina, nagkakaroon ng isang isip na para makatawid sa kagutuman. Tapos, di ba? Minsan may taong sinisisi pa sa gobyerno ang pangyayari sa buhay nila na dahil lang sa kahirapan. Kasi po, hindi naman po tayo hawak ng gobyerno Hawak tayo ng buhay natin. Ang pinaka-the best kasi, yung lagi kang kumapit lang. Kasi gusto mo kasi, pag nanalangin ka, gusto mo nandyan na agad. Hindi yun. Kaya maganda talaga minsan, pag may lumalapit sa ating mga ganyan na tungkol sa pananampalataya, sunggapan natin na kasi yon minsan nakakatulong po sila, kagaya ng sa amin sa MFC, sa former Couples for Christ, di po ba nakakatulong po na minsan may panalangin na talagang kahit kasama mo, pinapanalangin ka, kapag may pangangailangan ka, silang kusang tutulungan ka. Diba? Yun ang sinasabi na may kakapitan ka, gagamitan ng Diyos ang isang kagaya ng MFC na yan para matulungan ka. Pero may pagkakataon naman kasi yung iba na medyo ang isip, sasabihin hindi ko naman ka-vibes yan, ba't ako lalapit yan, di ba? Dapat talaga, sa buhay natin dito sa mundo, kaya po tayo naghihirap, tapos sisihin natin ang gobyerno. Hindi po yun nanggaling sa gobyerno. Nasa iyo mismo yan. Dapat, tapusin mo sa sarili mo na merong isang bagay na makakatulong sa iyo, yung panalangin niya, at merong gagamitin para sila maging instrumento na matulungan ka. Di po ba? Kaya nga yung iba sasabihin, nalangin yung malalang pakinggan ka ba? Di ba? Ganun ang utak ng iba. Kaya walang nangyayari sa buhay nila. Di po ba kami? Tingnan nyo. Kumakapit kami kay Lord. Pero, minsan, nakakalimot kami. Nakakalimot talaga kami. Pero, sabi ko nga, dun sa mga ka-sister ko, pasensya na, minsan, di ba, hindi kami nakakarating ng chapter pag every first week of the month. Kasi nga po, talagang, minsan na
may mga kasama kang ano eh, yung ano ba, hindi mo gustong makita. Ganun ang ano ko eh. Pero hindi ko siniseryoso yun. Basta iniisip ko lang, sasama lang ang loob ko, pero hindi ako nagtatanim ng galit sa kanya. Siguro dala lang yun ng ano, ng siyempre parang naiinis ka na ano, na nakikita mo siya, pero ang sabi ko nga, hindi ako magtatanim ng galit sa kanya. Hanggang doon lang yung at kung magkita man kami, babatiin ko siya, pero hindi po kaplastikan yun. Totoong binati ko siya. 'Di ba? Kaya nga sabi nga sa Biblia, 'di ba? Ang isang taong pinag-isa dapat huwag paghiwalayin. Pero dito usapang asawa yun. Pero dito sa pagiging isang maging makatao mo, ganun din po yung punto nun. Maging malapit ka rin sa kanya. Pero hindi yung tipong ano, seryoso. Ano lang, ang ano mo lang, parang individual lang na nakipag-usap ka sa isang individual lang. Chika-chika lang ng konti. Di po ba? Kaya nga sabi ko doon sa aming ka-sister at ka-brother, ako, ang mga taong kapag nakita kong medyo plastic kausap, wag na natin kausapin. Kasi kung di naman totoo yung kanya sinasabi, diba, bakit natin siseryosohin? Diba? Kasi merong mga ano yan, kasi isang grupo, meron pong nangyayari talaga yan, nagkakasiraan. Yun po ang katotohanan, hindi ako naninira sa isang grupo, pero meron talaga yan, para sa trabaho lang din yan. Na kapag alam nilang masipag ka, pag-aanohan ka niyan, aanohan ka na, parang baga sisip-sip yan sa kanyang boss, sip-sip daw sa boss, pero di naman totoo yun, di ba? Buti na nga lang ako, ang trabaho ko, walang ganong nag-iisip dahil iba-iba ang ano, ang trabaho namin ng mga kasama ko. Sa labas ako, sila sa loob. O di ba? Walang chismis na ano, na inggitan, di ba? Iinggitan nyo ako nasa labas ako, naaarawan ako. Mas maingit nga ako sa inyo dahil kayo nasa aircon, di ba? O, yun na ang usapan ng inggitan. Pero iba talaga, below to the belt ang paninira kahit hindi totoo. May mga ganyan sa kumpanya. Kaya ano tayo, maging practical po tayo ng katotohanan, nandyan lang yan. Kasi po, hindi maiwasan ng ibang tao yan na kahit sa grupo po, di ba? Magkakaroon din na siraan yan. Kasi alam niyo naman ng tao, hindi nakokonforme sa isang gusto niya lang, naiingit din yan. Dito po sa amin, sa media, di ba? Walang maingit. Walang inggitan. Kasi hindi naman kami nakikita araw-araw eh. Iba-iba yung araw ng aming mga ano dito. Di po ba? Kahit nga sa loob ng gobyerno, merong mga inggitan. Kahit sa mga media, ibang malalaking media, di ba? Meron ding inggitan yan. Sasabihin si ganito na-promote, mas matagal pa ako doon. Pero doon, makikita naman kung ano yung klaseng trabaho, kaya siya na-promote. Di ba? Masipag. Unlike sa ating ibang kababayan, hindi marunong pumanaw ng ano, ng utang na loob, kung ano yung dapat panawin ng utang na loob. Di po ba? Kaya nga, ang gobyerno natin, iniisip nila na kailangan magpapango ko, magpapa-press conference ako. Kasi ito yung gusto ko eh. Diba ba? Kaya salamat na nga lang sa ibang mga grupo na maliliit. Mas maganda pa nga puntahan ng mga grupong maliliit eh. Kasi alam nila na kukunti lang kayo. Magkakaisa kayo na kung ano yung pag-uusapan nyo. Hindi kagaya malalaking grupo eh. Nandiyan na yung inggitan, lalong-lalo na yung mga sasali sa mga ditong malalapit na election natin sa Pampangulo at sa mga ganitong malilit na barangay sigurado yan, maraming magsisiraan dyan. Kasi yun na po ang nakagisna ng iba eh.
Lalong-lalo na kung magkakalabang ano na sila sa eleksyon. Kahit magkaibigan po yan. Nandyan at darating din yan. Kaya sana naman sa iba, wag na lang. Kasi alam natin ang isang magkakaibigan, hanggang huli magkaibigan pa rin sila. Kahit magkalaban sila sa sa hinaharap na darating na eleksyon. So dapat ganun ang mindset nila, hindi yung papadala sila sa ibang mga nagsusulsol na maninira lang para si ganito umangat. Hindi po dapat ganun yan. Kaya tayo sa mga susunod na eleksyon, maging mapanuri po tayo, lalo na itong darating na eleksyon. Iboto lang po natin yung karapat dapat at ipakita natin na aangat ang barangay, lalo na itong barangay na darating na election. So sana maging po tayo mapanuri sa lahat ng mga mamumuno sa atin, kapitan, kagawad, di ba? At ganun din sa SK, kung sino yung karapat dapat, yung mga kabataan po bumoto ng tama, hindi yung dahil lang sa popularidad. So okay na ako, Chairman. So sa lahat ng mga aming couple, shout out po sa inyo kay Attorney George Hirang at sa kanyang may bahay na Sister Gina Hirang, at sa mga nag po ng birthday po nitong April. Salamat po sa mga bumati na sa akin noong April 16 sa pamamagitan ng birthday ng nanay ko, at ganun din po ng birthday ko noong April 17 naman. Magkasunod lang kami ng nanay ko. Kaya salamat po sa lahat ng bumati, at sa mga nagkaroon ng birthday. Alam ko po si Attorney Hirang nag-birthday din kaya belated happy birthday sa iyo, Attorney Hirang. At sa lahat po ng bumubuo ng aming Usapang Kalye, at paki-like and share nyo lang po ang aking Usapang Kalye, at sana po maging matatag po rin po ako sa lahat ng bagay na sinabi ko kanina, sa pamamagitan po ng panalangin sa Diyos. Kung ako may nagkakasala, alam ko patatawarin ako ng Diyos. Sa pamamagitan niya rin po, araw-araw po akong nagdadasal, naway maligtasan ko lahat ang aking pagdadrive ng motor araw-araw. So, yun lang po, at maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Shalom.